araw, Marawi City, Mapiagawi, MSUans, naghahatid ng makatotohanang balita. Ako si Norhana Akub. At ako naman si Safia Dibarusan, agos ng balitang walang kinikilingan, hatid ang boses ng kabataan. Ito ang Daluyo! Narito tayo ngayon sa International Convention Center sa loob mismo ng campus, kung saan magaganap ang pinakahihintay ng lahat ng MSUans, ang final round ng Literary Competitions 2025. Tara at kausapin natin ang ilan sa mga performers at behind-the-scene actors. Ano po ang iyong pangalan? Saan kolehiyo ka galing? Taon at anong patimpalak po kayo napapagina? So, ako po si Farhan Alangadi mula sa Kolehiyo ng Edukasyon at ako ay sumali sa kategoryang Balagtasan. Ako nga po pala si Abdul Kader Hussein T. Usman. Nagmula po ako sa College of Business Administration and Accountancy at aking pong sinalihan na patimpalak ay ang Sabayang Pagbigkas. Anong nararamdaman mo nang malaman mong kabilang kayo sa nakapasok sa final rounds? Actually, hindi kami makapaniwala, especially ako. But tuwang-tuwa ako kasi nung elimination round po is parang kaming pinakalas na tinawag sa Balagtasan. But then, nandoon yung hope pa rin na matawag. But alhamdulillah is natawag kami pang-5 and nakapasok kami sa Balagtasan for finals. Yung naramdaman ko po na parang hindi maipaliwanag dahil sa hindi po talaga namin in-expect na masasali kami sa finalist nung araw na yun kasi grabe yung pressure na naramdaman namin kaya grabe ang gagaling ng lahat ng colleges. So yung naramdaman ko po is parang hindi ko maipaliwanag na masaya na at the same time na yun lang, masaya lang. Grabe yung saya, hindi maipaliwanag. The next question po is, ano-anong paghahanda ang ginawa ng inyong kolehiyo para dito? So, syempre from the very beginning, elimination round pa lang, grabe na yung practices namin, yung overnight namin. And very thankful kami sa mga coordinators sa college namin, sa mga officers, kasi hindi sila tumigil sa pagsuporta sa amin. Although hindi sila kabilang sa participants, but still yung support nila, yung overnights namin, kung mapapansin nyo, yung mga efforts na mga ginawa ng college namin para dito. Syempre po, nagpapasalamat po kami sa aming mga lalo na po sa aming Dean, College Dean na si Dr. Imara Siandam kasi grabe po yung suporta niya. Pati po lang po sa pag-prepare lahat ng mga props at saka sa pagkain, na grabe po yung support nila sa amin. Pati rin po yung mga trainers din namin at saka kami mga participants. Grabe po yung binuhos namin na efforts dito at saka oras para lang po dito sa finals na ito. Talaga namang kaabang-abang ang final round ng literary competitions, lalo na ang ating mga performers ay handang-handa na. Ikaw naman dyan, Hana, anong balita mo? Narito tayo ngayon sa backstage area ng ICC kung saan abala ang ating mga behind-the-scenes actors and craftsmen. Sila ang nagsusumikap upang mapabuti ang daloy ng bawat pagtatanghal. Habang ang mga performers ay naghahanda sa entablado, sila naman ang matahimik na bayani na siyang nagbibigay sigla sa likod ng pagtatanghal. Okay, kasama natin ngayon ang isa sa mga backstage crew o craftsmen ng ating mga pagtatanghal. Okay, magandang araw po. Maaari niyo po bang ibahagi ang inyong pangalan at anong kolehiyo po kayo galing? Hello everyone, my name is PD Pascan Panundi. I'm from College of Education, major in English. Also, 4th year na ako ngayon. Ang pangalan ko is ni Emma Calnas from CPA, College of Public Affairs. Ano po ang inyong role o tungkulin na ginagampanan sa likod ng entablado? So, alhamdulillah, last year is I was kasali sa contestant dito. And now ngayon, gusto kong tumulong. Gusto kong tumulong as craftsman this competition. Basically, nahihirapan ako kasi babae ako din. Naka-assign ako sa propsmen. So sa likod, doon namin nilalagay lahat ng props na kailangan ng aming participants. And after that, kami yung mag-organize sa mismong stage para magamit nila ng maayos tsaka hindi sila magulo sa pag-perform. Bilang behind the scenes actors or team as a propsman, nararamdaman niyo din po ba yung pressure na nararamdaman ng mga performers? Yes, no, because we are the assistant ng contestant. So magkamali lang kami ng concept or yung pag-support sa kanila sa stage, ang laking impact nun sa kabuuan ng laban. Siguro dahil student coordinator din ako at the same time nung Sabayang Pagbigkas, napapressure ako kasi na if matalo is may chance na masisi sa amin yun na hindi namin nagampanan bilang student coordinator. So yes, nakakaramdam kami ng pressure. Okay po. So last question po is, gaano kahalaga yung nagiging backstage actors sa isang competition? It is very important. Kung wala kami, paano naman makaka-focus yung contestant natin sa pagpo-perform? Kung gugugulin pa nila yung oras nila sa paggawa ng props, paano na lang? Hindi sila makakapag-focus more on performance na ikapapanalo talaga ng competition na to. Okay, for me, ang super big siya, like nung last kasi is yung propsmen namin, hindi nalagay or na-organize ng maayos yung props kung saan gusto talaga ng mga participants malagay. So that way,
nagkagulo-gulo sila na imbis na sa right nakalagay sa left na nalagay. So, hindi maganda yung performance pero I mean, yung result, pero alhamdulillah, nakapasok naman sila sa elimination. Tunay nga ng tagumpay ng bawat pagtatanghal ay hindi lamang nasusukat sa galing ng mga nasa entablado, kundi maging sa dedikasyon ng mga taong tahimik na kumikilos sa likod nito. Kaya ang aming nakalap na balita mula sa oras na ito. Muli ako si Nurhana Akub. Ako naman si Sofia Di Barusan, manatiling nakatutok dahil dito sa Daluyong, tinig mo ay tinig ng kabataan. Sumasabay sa agos ng balita, daluyan ng katotohanan at tulay ng kaalaman. Ito ang Daluyong!